pigilan ang babaeng yan ha. Humanda ka sa akin. Babasagin kong ulo mo nitong pamalo na hawak ko. Humanda ka. Ano? Masakit pa? Yun lang ba ang kaya mong gawin, ha? Sino kang pangahas na magbabawal sa akin? Iniistorbo mo ang pagkain ko ng hapunan! Malaking aso na nagsasalita. Teka, hindi ka pala ordinaryong aso. Isa kang aswang. Kaya pala baliwala lang sa'yo nang tamahan ka ng pamalo ko. Ngayong alam mo na. Alam mo ba ang ginagawa ko sa mga pakialamerong kagaya mo, ha? Kinakain ko! Huwag po! Hindi ko naman po sinasadyang istorbohin kayo eh. Huwag niyo ako sasaktan. Huli na para dyan! Humanda ka sa akin ngayon! Huwag po! Huwag niyo po akong kainin! Saklolo! Tulungan niyo ako! Ganyan ang gusto ko! Yung pinahihirapan ako bago kumakain. Takbo pa, lalaki! Dahil kapag inabutan kita, kakainin ko ang puso mo! Tulong! Tulungan niyo ako! Dante, bakit ka sumisigaw? Bakit parang takot na takot ka? Tay, tulungan mo ako. May humahabol sa akin na aswang. Aswang? Nasaan ang aswang? Wala naman ah. Kanina po, nasa likuran ko lang siya. At hinahabol ako. Galit na galit pa nga siya eh, kasi naistorbo kong pagkain niya dun sa babae. Dante, nakainom ka ba? Parang kang lasing eh. Kung ano-ano ang sinasabi mo. Nakainom po ako ng konti pero hindi po ako lasing. Lasing ka na, kaya kung ano-anong nililikha ng imahinasyon mo. Mabuti pa umuwi na tayo. At nang makapagpahinga ka na. Mabuti na lang pala at sinabihan ako ng inay mo na hanapin ka. Kasi gabi na wala ka pa. Isang magandang araw sa iyo, Sir Jupiter. Tawagin mo na lang ako sa pangalang Dante. Isa rin akong masugid na taga-subaybay ng iyong serye dito sa YouTube. Palagi ring nag-aabang ng mga bago mong upload dahil totoong nakaka-relate ako dahil kagaya ng marami nating mga kababayan, nagkaroon din ako ng nakakatakot na karanasan noong ako ay 25 anyos pa lamang. Dahil sa nakakatakot na pangyayaring yun, kami ng aking pamilya ay lumikas sakay ng barko galing Capiz. Naniniwala ba kayo na dapat ay hindi binabali ang kasunduan ng mga magulang tungkol sa pag-aasawa ng mga anak? Naniniwala ba kayo na mayroong mga aswang na kayang gumala kahit tirik ang araw gaya ng mga gabunan? Paano kung ang pagsira sa kasunduan ang magiging simula ng kaguluhan at malagay sa malagim na sitwasyon ang mga mahal sa buhay? Paano kung malaman mo na hindi mo pala tunay na magulang ang mga taong nagpalaki sa iyo? Ito po ang aking karanasang ibabahagi sa inyo. Tay, bakit ayaw niyong maniwala sa akin? Meron talagang aswang na humahabol sa akin kanina. Wala nga ako nakita eh. Imahinasyon mo lang yan. Tayo nang umuwi at nag-aalala na sa iyo ang inay mo. Halika na! Ay nako, itong si Dante talaga, oo. Bakit ka naman tumatawa, Tay? Ikaw ang pinakamatapang na binata sa ating lugar. Kahit sa suntukan ay walang tumalo sa iyo eh. Pero, takot ka pala sa aswang? Ngayon ko lang yan naalaman, anak. Pero huwag kang mag-alala. Wala namang makakalam nito eh. Oo nga, Tay. Matapang naman talaga ako. Kaya lang sa pagkakataong ito, talagang natakot ako. Kasi unang pagkakataong kong nakakita ng ganong kalaking aso, aswang pala na nagsasalita. Kaya ako tumakbo. Pero kung alam ko lang kung paano sila labanan, hindi ko sila tatakbuhan. Tinawanan lang ako ulit ni Itay.
Nang lingunin ko nga ang lugar na aking pinanggalingan ay wala na nga ang aswang na humahabol sa akin, kaya hindi ko na napilit si Itay na maniwala sa akin. Nang makauwi kami sa bahay ay sinabi ko rin kina inay ang aking nakita, pero inisip lang din nila na dahil lang yun sa epekto ng alak na nainom ko, kaya natulog na lang ako. Pero kinabukasan ay sinabi ko sa aking mga kakilala ang aking nakita. Dante, ano na ba yung kinaikwento mo sa mga kapitbahay natin? Yung nga pong nakakita kong aswang kagabi. Pinatay niya at kinain yung babae. Lumaban ako sa kanya pero hindi ko siya kinaya kaya tinakbuhan ko na lang. Saan bang lugar yung sinasabi mo, ha, Dante? Mas maganda pa kung tingnan natin yung lugar na yon para matapos na ang usaping ito. Tama kayo, Nay. Doon po sa bakanting lote na may matataas na damo. Pauwi na kasi ako nung makarinig ako ng malakas na sigaw ng babae. Kaya pinuntahan ko. Tapos nakita ko nga yung aswang na pinatay yung babae. Kinain niya yung lamang loob. O siya, tayo na mga kasama. Puntahan na natin yung lugar na sinasabi ni Dante para malaman natin kung totoo nga ang sinasabi niya. Sige po. Tayo na. Para makita na natin yung bangkay. Para mapatunayan ko rin sa inyo na hindi yung likha ng imahinasyon ko lang. Kasama ko ang aking mga magulang at mga kapitbahay nang magpunta kami sa bakanting lote kung saan ko nakita ang aswang kagabi. Pero nang makarating kami doon ay nagtaka rin ako nang hindi na namin makita ang babaeng pinatay ng aswang. Kaya nakita ko ang lahat na parang nadismaya, lalo na ang aking mga magulang. Oh, nandito na tayo. Nasaan ang sinasabi mong pinatay ng aswang? Oo nga naman, Dante. Nasaan na yung bangkay na sinasabi mo? Kahit duguman lang, wala namang naiwang bakas dito eh. Kagabi po kasi dito talaga yun nakabulagta. Dito ko nakita yung aswang. Pero, nasa na ba yun ngayon? Sinasabi ko na nga, be. Bunga lang yon ng kalasingan mo. Lakas ng imahinasyon mo, Dante. Pero tay, hindi po kaya tinangay ng aswang yung babaeng pinatay niya? Kung tinangay niya man yung biktima niya, dapat meron ditong naiwang bakas. O kahit konting patak ng dugo, wala akong nakita. Saka itong mga damuhan, tingnan nyo. Tayong-tayo pa din na parang walang nangyaring kaguluhan dito kagabi. Ay nako, ikaw talaga, Dante, oo. Ang tanda mo na mahilig ka pang gumawa ng kwento. Umuwi na nga lang tayo at nang makapagluto na ako ng tanghalian. Naiinis na umalis sina inay at itay. Sumunod naman sa kanila ang mga kapitbahay namin na naroon. Nakita ko na lihim na nagtatawanan ng mga yon at narinig ko ang mga sinasabi nila na gumawa lang daw ako ng kwento. Kaya nanlulumo na lang akong napatingin sa malawak na bakanting lote. Pinagmasdan ng mga damuhan doon, pilit na inalala yung nangyari kagabi. Habang nakatayo ako, naramdaman ko ang malamig na hanging humaplos sa aking balat. Napalingon ako sa gawing likuran ko. Miss Ganda, nakakagulat ka naman. Muntik nang malaglag ang puso ko sa'yo. Masyado ka naman magugulatin. Magtatanong lang sana ako kaya ako lumapit. Nakita ko kasing nag-iisa ka dito. Mukhang malalim iniisip mo ah. Hindi naman. Ano nga pala yung itatanong mo? Kung ipinagbibili ba ang bakanting lote na ito? Nagpapahanap kasi sa akin ng aking ama ng bakanting lote na binibenta. Bakit? Bibili ka ba ng lote? Oo sana. Bagong lipat lang kami dito. Yung mga magulang ko meron ng sariling bahay.
Gusto ko, meron din akong sarili kung mag-aasawa na ako. Wow! Ang swerte naman na mapapangasawa mo. Maganda ka na tapos meron ka pang plano na bumili ng sariling lote. Sino bang maswerteng lalaki na yon? Kung hindi naman nakakaya magtanong. Sa totoo lang, hindi ko pa siya nakakita eh. Pero sabi ng ama ko, nagkasundo na sila ng kaibigan niya na ako at ang anak niyon, ipakakasal nila pagdating ng tamang panahon. At siguro, kaya kami bumalik dito eh. Ito na, ang tamang panahon na yon. Ganun ba? Swerte naman pala ng lalaking ipinagkasundo sa'yo. Maganda ka at mukhang mabait pa. Kaya lang miss, hindi ko alam kung pinibenta ang lote na to eh. Ganun ba? Sige, salamat. Alis na ako. Maghanap na lang ako ng ibang lote sa lugar ding to. Sige miss. Ano nga palang pangalan mo? Sylvia. Sylvia ang pangalan ko. Sige, salamat. Ako naman si Dante. Sana magkita pa tayo ulit. Napangiti ako habang tinitingnan si Sylvia habang papalayo sa akin. Pinagmamasdan ko ang mahaba niyang buhok na umaalon kapag tinatamaan ng hangin. Ang malalaki niyang balakang na umiindayog habang naglalakad. Napakagatlabi na lang ako sa kagandahan niyang taglay. Tapos muli akong tumingin sa bakanting lote. Pero kaagad ko ring ibinalik ang tingin kay Sylvia. Sana napunta yun? Bakit bigla na lang nawala? Parang ang bilis naman niya maglakad. Kuya Dante, umuwi ka na daw sabi ni Itay. Tulungan mo daw siya magsibak ng kahoy. Wala na tayong panggatong. Ay, parang hindi naman ako narinig. Kuya, ano ba yung pinupulong mo ha? Naku, wala Belen. Huwag mo na yung isipin. May tinatanong lang ako sa sarili ko. Halika na, umuwi na tayo. Tay, ako na po magsisibak ng kahoy. O sige, pagkatapos ay kamada mo doon sa kubo, sa likod bahay natin ha. Malapit ang tagulan. Kailangan natin mag-ipon ng mga tuyong kahoy. Sige po, ako na pong bahala sa mga yan. Teka nga, bakit ba tagal mo pang umalis doon sa lote kanina? Ano pa ba ang tinitingnan mo doon? Pauwi na nga sana ako, Tay, kaya lang meron akong nakilalang magandang babae. Naku po, ang sexy, Tay. Sayang nga lang at hindi ko nalaman kung saan nakatira. Kaya mamaya iikot ako dito sa ating lugar. Baka mahanap ko siya. Oy Dante, di ba sinabi ko naman sa'yo na meron na akong napili para sa'yo? Yung anak ng kumpare ko. Siya lang ang gusto kong maging asawa mo. Tay naman, bata pa ako. Sinasabi mo na yan pero hanggang ngayon, hindi ko naman nakikita yung babaeng sinasabi mo. Baka tumanda na ako at pumuti ng buhok ko eh. Hindi pa rin magpapakita ang anak ng kumpare nyo. Basta, makinig ka sa akin. Ayaw kong masira ang aming kasunduan. Matali ko yung kaibigan. Malaki ang utang na loob ko doon. Magiging masaya nga kayo kung matuloy yun. Eh paano naman ako? Baka naman sobrang pangit ng anak ng kumpare nyo. Huwag ka nang magreklamo dyan. Gawin mo na lang ang iniutos ko sa'yo. Ha? Nang iabot sa akin ni Itay ang palakol ay sinimulan ko ng sibakin ng mga tuyong kahoy na naroon. Matapos ang halos isang oras ay hinakot ko na sa kubo sa likod ng aming bahay kung saan doon namin inilalagay ang mga panggatong at mga sako ng palay na tuyo na. Ikinamada ko ang mga kahoy doon. Nang matapos na akong magkamada ng kahoy, naupo ako sa ilalim ng malaking puno ng mangga sa tabi ng kubo para magpahinga. Nang mapansin ko ang isang lalaking nakatayo sa gilid ng bakod namin. Magandang umaga po. Meron po ba kayong hinahanap? Dito pa ba nakatira si Jose? Jose Pamintuan? Eh bakit nyo naman po siya hinahanap? Sino po ba kayo? Ako si Rosendo Galisante. Kumpare ko si Jose. Dito pa ba siya nakatira? Ay, opo.
Tatay ko po siya eh. Sandali po, tatawagin ko. Tay! Tay! Meron pong naghahanap sa inyo dito. Bakit ba sigaw ka ng sigaw, Dante? Para kang bata na inaagawan ng candy. Meron po kasi naghahanap sa inyo. Kumparin niyo daw po si Mang Rosendo. Anak ng kamote? Rosendo? Ikaw nga ba yan? Oh, paring Jose. Ako nga ito. Halika, tuloy ka. Dito lang tayo sa ilalim ng punong mangga. Presko dito. Oo nga. Sige. Ang tagal nating hindi nagkita. Kumusta na bang buhay mo ngayon? Aba eto. Nakakaraos naman kahit papano. Napakinabangan ko yung lupaing naiwan sa akin ni Itay. Palay at mais ang tanim ko dito. Meron ding lumang jeep na pinanghahakot ko ng palay at mais. Ikaw, mukhang asensado ka na oh. Parang hindi ka tumatanda ah. Hindi naman gaano. Ayos lang din naman ang buhay ko. Kababalik lang namin dito sa lugar natin. Mga 3 araw pa lang. Pare, anak mo pala itong napagtanungan ko. Ah? Oo pare. Kung natatandaan mo yung bata na kalong-kalong ko bago ka umalis dito sa lugar natin, siya na yon, si Dante. Siya na ba yung sanggol na... Oo pare. Siya na yung batang yon. Binata na ngayon. Siya ang katulong ko sa pagbubukid. Siya ang madalas na magmaneho nitong jeep. Alam mo naman, tumatanda na ako. Guwapo at matipuno pare. Dante, ilang taon ka na ba ngayon? 25 na po. May asawa ka na ba, Dante? Ay naku, wala pa po. Ang Itay kasi, hindi pa ako pinapayagan na manligaw sa iba. Balak yata na buruhin ako at patandain na lang po dito sa bahay. Mabuti naman. Akala ko'y masisira ng kasunduan natin, paring Jose. Tatandaan mo pa yung kasunduan natin nung bago pa ako umalis sa lugar na ito? Oo naman pare. Kaya nga hanggang ngayon ay binata pa itong panganay ko eh. Talagang inilaan ko para sa araw na yon na pagbabalik ninyo. Dante, magbano ka na sa magiging biyanan mo. Itay, magiging biyanan ko po si Mang Rosendo? Oo. Ang panganay niyang anak ang sinasabi ko na magpapangasawa mo. Sige na. Magbano ka na. Mukhang nahihiya pang anak mo, kumpare. Ayos lang. Talagang ganyan. Pero tiyak kong masasanay ka rin. Kahit labag sa aking kalooban ang aking gagawin ay sinunod ko si Itay. Hinawakan ko ang kamay ni Mang Rosendo. Ramdam ko ang kakaibang init ng kanyang palad kaya hindi ko naman masyadong ididikit sa aking noo. Tapos ay muli akong bumalik sa aking upuan at nakinig sa pinag-uusapan nila. Talagang hindi ko iyon nagustuhan. Kaya nang umalis si Mang Rosendo, naghihimutok akong nagpunta kay inay na nagluluto na ng tanghalian. Nay, kailangan ko ba talagang sumunod kay Itay na tuparin ang kasunduan nila ng kanyang kumpare? Sanggol ka pa lang noon na mag-usap sila, Dante. Paano nga babae naman ang naging panganay ng anak nila paring Rosendo kaya nagkasundo sila na kapag dumating ang panahong ito, ay kayo ang magiging mag-asawa. Pero ang hirap naman nun, Nay eh. Hindi pa kami nagkikita. Paano po kung hindi rin naman ako magustuhan ng anak ni Mang Rosendo? Hindi rin kami magiging masaya, di ba? Sundin mo na lang ang Itay mo, anak. Kaming mga magulang mo ay walang hinahangad kung hindi ang maging masaya kayong mga anak namin. Sana lang po ay maging maayos ang lahat para sa amin ng anak ni Mang Rosendo. Narinig ko na pupunta daw tayo sa bahay ni Mang Rosendo sa Makalawa para magkakilala na kami ng anak niya at pag-usapan ang tungkol sa kasunduan nila. Ganun ba? O siya, sige. Hayaan mo at pag-uusapan namin yan ng iyong ama. Nakapagluto na ako. Tulungan mo na ako maghanda ng pagkain at si Belen ay pinabili ko ng pati sa tindahan. Oh,
Buhatin mo na itong kawali sa lamesa. Sige po, inay. Baka kasi hindi naman ako magustuhan ng anak niya. O kaya, hindi ko naman siya magustuhan. Baka naman pwede na wag munang pag-usapan ng kasal. Babayaan na lang muna kami na kilalanin ang isa't isa. Mabilis nga ang naging paglipas ng araw hanggang sa sumapit ang gabi na usapan ni Itay at Mang Rosendo. Pumunta kami sa bahay nila. Nagdala kami ng mga prutas at mga buhay na manok. Hindi ako mapakali habang nakaupo nakatabi sina Inay at Itay. Ang mga mata ko ay hinahanap kung nasaan ang anak ni Mang Rosendo. Pare, natatandaan mo ba si Leonela? Yung naging asawa ko. Oo naman pare. Kumusta na si Linela? Parang hindi ka naman tumatanda ah. Hindi pa rin nagbabago ang itsura mo mula noon hanggang ngayon. Ikaw naman pare. Hanggang ngayon ay bolero ka pa rin. Maedad na rin tayo, pero yun nga lang, hindi talaga ako nagpapabaya sa aking sarili. Kaya nga sinasabi ng iba ay parang magkapatid lang kami ng aking anak. Ito naman si Marcela, ang aking asawa, at ang anak ko na si Dante. Maring Yunela, di mo na siya nakita noon kasi nasa palengke siya nang magdaan kayo sa amin ni Paring Rosendo bago umalis sa lugar na ito. Oo. Hindi nga kami nagkita noon. Ikaw lang at ang kalong mong sanggol ang nakita ko. Kumusta ka, Marcela? Mabuti naman, Leonela. Tama ang asawa ko. Talagang ang bata mo pang tingnan. Ano bang sikreto mo? Ituro mo naman sa akin para bumata din naman ako kahit konti. Sigurado akong maganda rin ang anak mo, ano? Oo naman, Mare. Talagang maganda ang aking anak. Mamaya lang ay lalabas na siya sa kanyang kwarto. Nag-aayos pa kasi siya. Nag-usap nga kami kanina ni Rosendo na hindi magkasundo ang mga bata. Kasi ang tagal ng panahon, ngayon lang sila magkikita. Parang nag-aalangan din ang aking anak. Nako, pareho pala sila ni Dante. Kanina pa nga ito nagsasabi na baka hindi naman siya magustuhan ng anak mo. Mas mabuti daw na magkakilala na lang muna silang mabuti. Wala namang problema yon, Dante. Ang mahalaga ay walang sisira sa kasunduan namin ng iyong ama. Bibigyan namin kayo ng sapat na panahon para magustuhan ninyo ang isa't isa. Sa bagay na yan ay wala kang dapat na alalahanin pare. Mangyayari ang pinagkasunduan natin. Di ba, Dante? Tatanggi na sana ako at sasabihin kina Itay na aatras ako sa napagkasunduan nila nang mapatingin ako sa hagdanan ng bahay kung saan bumababa doon si Sylvia habang nakasuot ng mahabang pulang damit na parang isang diyosa. Hapit na hapit ang suot niyang damit kaya kitang-kita ang magandang kurbada ng kanyang katawan. Nakadagdag pa sa kanyang ganda ang nakalugay na mahabang buhok. Magandang gabi po sa inyong lahat. Paring Jose, Maring Marcela, Dante, ito ang aming anak na si Sylvia. Ikaw Ikaw pala pala yun? yun? Bakit parang nagulat kayong dalawa? Nagkita na ba kayo? Oo nga, Sylvia. Kilala mo na ba si Dante? Ama, nagkita kami ni Dante ilang araw nang nakakaraan. Nung naghahanap ako ng mabibiling lote, siyang napagtanungan ko. Oo nga po, Itay. Mang Rosendo. Ganun nga po nangyari kaya nagulat kami nang magkita ngayon. Kami pa lang ipinagkasundo nyo ng mga bata pa kami. Ay, kung gano'n naman pala ay pagiging mas madali na sa inyong dalawang lahat. Kasi pagkakilala na pala kayo. Ay, siya nga naman. O ano, Dante? Anong masasabi mo ngayon? Napakaganda naman pala nitong si Sylvia. Tama po kayo, Inay. Napakaganda niya. Siya nga po ang laman ng isip ko mula pa ng araw na makilala ko siya. Kaya nga lang ay nag-aalala na ako ngayon kasi baka hindi naman ako magustuhan ni Sylvia.
Masunurin akong anak sa aking mga magulang, Dante. Kung ano makabubuti sa ating mga pamilya, yun ang ating gawin. Maaari naman nating makilala ang isa't isa sa mga darating pang araw. Oo, tama ka nga Sylvia. Nakakatuwa no? Nauna na tayong pinagtagpo bago pa natin malaman na tayo pala yung pinagkasundo ng ating mga magulang. Ay sa wakas ay magkakatotoo na ang mga pangarap natin, pare. Magiging isa na ang ating mga pamilya. Oo nga pare. Sana nga ay magkaayos na kaagad itong mga anak natin. Aba, tumatanda na tayo. Gusto ko nang makita ang mga magiging apo ko. Dahil sa sinabing yun ni Itay ay napatawa na si Mang Rosendo. Nagtawanan na rin kaming lahat na naroon. Pero saglit akong napatigil sa pagtawa nang mapansin ko ang matandang babae na nakaupo sa silyang tumba-tumba at tahimik lang na nakikinig sa amin. Kitang-kita ko na nakatingin siya ng seryoso sa akin. Sylvia? Sino yung nakaupo sa tumba-tumba? Si Lola Ason ko. Lumpo na siya kaya palagi lang siya nakaupo dyan. Binubuhat lang siya ni Ama kapag papasok na sa kanyang kwarto. Ganun ba? Kanina pa kasi nakatingin sa akin eh. Parang galit. Baka hindi siya natutuwa sa mga nangyayari. Naku, huwag mong intindihin si Lola Ason. Ganyan lang talaga siya, pero mabait yan. Ngayon ka lang kasi niya nakita, tapos ikaw pang magiging asawa ko sa mga darating na araw. Paborito akong apo niyan, kaya pinagmamasdan ka niya. Mamaya pagkaalis namin, ikaw nang bahala magsabi sa kanya ha. Hindi naman ako masamang tao. Kagaya mo din na masunurin akong anak. Kung anong makakabuti sa lahat, yun ang ginagawa ko. Sige, ako nang bahala doon. O, paano bukas? Gusto ko mamasyal sa lugar na to. Samahan mo ko. Oo, sige. Sunduin kita dito. Kahit sa umaga na lang para hindi masyadong mainit mamasyal. Dante, ikaw nang bahala kay Sylvia. Ingatan mo ng aking anak. Huwag mong sisirain ang pagtitiwala namin sa'yo. Opo. Asahan niyo po na iingatan ko si Sylvia. Mabuti na ba kung gadoon? Matapos nga ang mahaba at masayang pag-uusap namin ay nagpaalam na kami ni Itay dahil malalim na rin ang gabi. Masaya akong nakatulog ng gabing yon dahil umaayon sa akin ang panahon. Kasi sa unang pagkikita pa lang namin ni Sylvia ay talagang nagustuhan ko na siya. Kaya naman, kinabukasan ay kaagad akong bumalik sa kanila. Mga 9:00 na yun ng umaga. Tahimik na tahimik ang paligid ng bakuran nila. Sarado ang pintuan at bintana. Lumapit ako sa pintuan para sana kumatok. Pero hindi ko na ituloy dahil sa malaking asong itim. Doggy, huwag kang magalit sa akin ha. Bibisitahin ko lang sana si Sylvia. Nandyan ba siya? Op, naku naman, huwag kang magalit. Wala akong masamang balak na gawin dito. Samson, tigil mo yan! Dante, huwag ka matakot. Alaga ko yan si Samson. Tawagin mo lang siya sa kanyang pangalan, di ka na niya sasaktan. Sylvia? Nakakagulat ka naman. Hindi ko alam na nakatayo ka pala dyan sa likuran ko. Nakafocus kasi ako dito sa aso mo. Napakalaki. Ang tapang pa. Samson pala ang pangalan nito? Nandun kasi ako sa aming halamanan nang pumasok ka sa aming bakuran. Nakita kita kaya lumapit na ako sa'yo. Kasi nga baka kagatin ka ni Samson kasi di ka pa kilala. Ganun ba? Tulog pa palang ama at ina mo. Pati ba si Lola Azon? Tulog pa rin? Oo, tulog pa silang lahat. Gabi na kasi nang matapos yung pag-uusap kagabi, di ba? Kaya napuyat sila. Oh, tara na. Sabi mo, papasyan mo ko sa paligid nitong baryo? Sige, halika na. Saan mo ba gustong mamasyal? Sa bukid? Sa ilog? Sa plaza? O saan ba natin uunahin? Kahit saan. Basta gusto ko mapunta ng bawat sulok nitong baryo nyo. Samson,
Iwanan mo na kami dito. Matalinong aso mo ha. Naiintindihan niyang sinabi mo. Kaagad nga siyang umalis at nagpunta sa likod bahay niyo. Oo, nandun kasi yung kulungan niya. Oh, paano pa? Tayo na. Gusto kong maikot ang lugar niyo para hindi ako maligaw. Kung sakaling mag-isa na lang akong lalabas ng bahay. Sige, tabing ilog na lang. Magandang ilog namin dito. Malinaw ang tubig at malamig. Masarap maligo. Isinama ko nga si Sylvia sa ilog na malapit sa amin para sana ipasyal siya at matuwa. Pero hindi ganoon ang nangyari dahil sa halip na matuwa siya ay parang natakot pa nang makita namin ang mga taong naroon sa ilog at nagkakagulo. Naroon din kasi sina Inay at Itay. Tay? Nay, anong nangyayari dito? Bakit maraming tao? Yung kasing alagang kalabaw ni Mang Filino, di ba bang panganak lang yon? Nawala daw yung bagong silang na kalabaw niya kagabi. Kaya, hinanap niya. Dito na nakita sa tabing ilog. Wasak na ang tiyan at wala nang laman loob. Mukhang may naligaw na mabangis na hayop gubat. Baka nagutom kaya yung batang kalabaw ang napagbalingan. Hindi po mabangis na hayop, Nay, Itay. Alam ko yung aswang talaga na nakita ko ang may kagagawan niyan. Aswang bang sinabi mo, Dante? Meron bang aswang dito? Oo, Sylvia. Palagay ko aswang ang pumatay sa batang kalabaw na ito. Baka walang tao na nakita kagabi na nasa labas ng bahay kaya ang kalabaw na ito ang ipinangtawid gutom. Nako, Dante. Ipipilit mo na naman yung kwento mo. Pati si Sylvia ay tinatakot mo. Baka sa susunod niyan ay hindi na yan lumabas ng bahay. Oo nga po eh. Nakakatakot pala dito sa lugar niyo kung merong gumagala ng ganyan. Dante, baka pwedeng umalis na tayo dito. Punta na lang tayo sa ibang lugar. Sige na, Dante. Sa ibang lugar na lang kayo pumunta at natatakot na yung si Sylvia. Tapos mamaya, pagkatapos niyong mamasyal ay sa bahay na kayo tumuloy, ha? Magluluto ako ng pananghalian natin. Sige po, Inay. Alis na po kami. Nang makaalis nga kami sa tabing ilog ay nagtuloy kami sa taniman ng mga palay at mais. Matapos nyo na umuwi kami sa amin kung saan naroon na sina Inay at Itay na nagluluto na ng pagkain sa pananghalian. Malapit na akong makaluto, Sylvia. Dito ka na kumain. Salamat po, Aling Marcela, pero umalis po ako nang hindi nagpapaalam kina ina at ama. Baka po hinahanap na nila ako. Kailangan ko na umuwi. Sa susunod na lang po. Ganun ba? O siya, sige. Dante, ihatid mo na si Sylvia sa kanila. Mag-iingat kayong dalawa. Sige po, Inay. Alis na po kami. Halika na, Sylvia. Ihatid na kita sa inyo. Aalis na po kami. Salamat po. Sa paglipas ng mga araw ay lalong naging malapit ang mga loob namin ni Sylvia. Palagi kaming magkasama hanggang isang gabing ihatid ko sa kanila ay nakigamit ako ng banyo pero ibang kwarto ang napasok ko. Naamoy ko agad ang malansang amoy ng dugo sa paligid. Nang igala ko ang aking paningin ay nakita ko ang mga malalaking garapon kung saan nakalagay doon ang mga laman loob ng mga tao. Halos masuka ako nang makita ko ang nakabitin na babaeng patay na. Kaya nagmamadali akong lumabas doon. Tapos ka na bang gumamit ng banyo? Oo. Masama talagang timpla ng sikmura ako. Mabuti pa, umuwi na lang muna ako. Baka dito pa magkalat ang puwet ko. Sige, Dante. Baka nga dito ka pa magkala. Pakisabi na lang kina Mang Rosendo at Aling Leonila na umuwi na ako kasi hindi ko na matiis ang sakit ng tiyan ko eh. Nagmamadali akong lumabas ng bahay ni na Sylvia.
Tuloy-tuloy akong tumakbo sa madilim na daan na ang tanging tanglaway ang maliwanag na buwan. Ang dating paghanga at pagkagusto kay Sylvia ay napalitan ng takot at pandidiri dahil napatunayan ko na mga aswang sila. Kaya nang makarating ako sa aming bahay ay butil-butil ang pawis ko. Nay! Nay! Buksan nyo nga itong pintuan! Ano bang Nay! nangyayari sa'yo? Parang wawasakin mo na ang pintuan natin sa lakas ng pagkakatok mo Ano na naman bang nangyari? Nay, hindi kayo maniniwala sa aking nalaman. Pero sa pagkakataong to, aatras na talaga ako. Kahit anong mangyari. Hindi na ako pakakasal kay Sylvia. Anong katarantaluan ang sinasabi mo, Dante? Kung kailan maayos na ang lahat, saka ka pa aatras? Hindi yan pwede. Pero tay, hindi sila mga ordinaryong tao. Mga aswang sila. Aswang na naman? Puro na lang yan ang sinasabi mo. Hindi ba gustong-gusto mo si Sylvia? Bakit ngayon nagbabago na naman ang isip mo? Totoo pong sinabi ko, Itay. Mga aswang sila. Hindi sinasadya na napasok ko ang isang kwarto ng bahay nila kung saan nakita ko mga garapon doon na nakalagay ang mga lamang loob ng tao. Tapos, may patay na taong nakabitin doon. Dante, kilabutan ka nga sa mga pinagsasasabi mo. Totoo bang mga yan? Nay, Itay, kilala niyo naman ako eh. Kahit kailan, hindi ako nagsinungaling sa inyo. Gusto ko po si Sylvia. Pero kung ganyan naman sila, ayoko na po kasi hindi ko pinangarap na magkaroon ng asawa at biyanan na aswang. Pero paano silang magiging aswang? Mula sa pagkabata ay kilala ko na si Paring Rosendo. Hindi siya aswang. Tay, matagal silang nawala dito. Hindi natin alam kung anong mga nangyari sa kanila kaya sila naging ganun. Tsaka kung papansinin nyo, kung kailan sila dumating dito, saka nagkakaroon ng mga pangyayaring kakaiba. Kagaya ng namatay na batang kalabaw, na wala ng lamang loob. Tapos yung babae na nakita ko, na pinatay ng aswang. Kaya pala nawawala kahit ang bangkay ay naroon sa bahay nila. At ibinitin doon. Anong gagawin natin, Jose? Kung totoo man ang sinasabi ni Dante, baka magalit si Rosendo kapag umatras tayo sa kasunduan. Kung totoo man ang sinasabi mo, Dante, hindi kita pipilitin na pakasalan si Sylvia. Dahil ako man ay hindi ko gugustuhin magkaroon na anak na aswang. Pero gusto ko ring malaman kung totoo nga ang sinasabi mo. Anong plano mo, Tay? Babalik tayo sa bahay nila. Tamang-tama kasi bilog ang buwan. Malalaman ko kung totoo nga ang sinasabi mo. Pero baka makita nila tayo, Tay. Malalaman nila na minamatyagan natin sila. Baka magalit sila. Isa pa, meron silang alaga na malaking aso na gumagala sa loob ng bakuran sa gabi. Natatakot ka ba? Sa ganitong panahon, dapat maging matapang ka at malakas ang loob mo. Kung totoo man ang sinasabi mo, dapat patunayan mong totoo. Kunin mo yung itak sa kusina. Dalan mo. Sige po, Itay. Para meron tayong panglaban sa kanila. Kunin mo na rin yung garapo ng asin at bawang na naroon, Dante. Dalhin nyo na rin. Magagamit nyo yung panlaban sa kanila kapag nagipit kayo. Sumunod naman ako kay inay. Nang magpunta ako sa kusina ay kinuha ko ang maliit na bag. Isinalin ko doon ang isang malaking garapon ng asin. Inilagay ko rin doon ang mga bawang. Kinuha ko ang itak at saka ako bumalik kina Itay. Nakita kong nagising ang aking kapatid na si Belen. Kita ko ang takot sa kanyang mga mata lalo na nga at narinig pala niya ang pag-uusap namin ni na inay. Kuya, mag-iingat kayo palagi ni Itay ha. Oo, Belen. Doon ka na muna sa kwarto ni Inay. Samahan mo siya habang wala kami ni Itay, ha? Sige na, lumakad na kayo. Kami nang bahala dito. Tayo na, Dante. Kapag napatunayan ko na puro kalukuhan lang yung sinasabi mo, malilintikan ka talaga sa akin, ha? Ayokong maging magkaaway kami ng kumpari ko. Anak niyo ko, Itay.
Dapat lang na magtiwala kayo sa akin. Nang lumakad kami ni Itay, saka naman unti-unting tumakip ang maitim na ulat sa buwan kaya nabawasan ang liwanag niyon. Ganoon man ay nagpatuloy kami sa paglakad. Makalipas ang halos kalahating oras ay nakarating kami sa lugar ni na Sylvia. Maingat kaming lumapit sa bakod ng kanilang bahay. Nagtago sa makapal na halamang naroon at nagmatsyag sa paligid. Hanggang sa makita namin sina Sylvia at marinig ang pinag-uusapan ng mga yon. Tingnan nyo, nasa labas silang lahat. At nakatingala sa bilog na buwan. Kasama yung matandang lola ni Sylvia na sinasabi nila na lumpo. Pero tingnan nyo, nakakalakad siya. Pwede bang manahimik ka muna, Dante? Baka maramdaman nila tayo na naandito tayo. Malilintikan tayong dalawa dito. Sa susunod na linggo ay magkakaroon ng pulagpuan. Magandang pagkakataon yun para sa atin. Dapat maikasal na sina Dante at Sylvia. Magiging malakas at mabagsik ang magiging anak nila kung magsasanib ang kanilang mga dugo. Dahil si Dante ay anak ng isang dating tagatugis ng aswang na napatay ni Nanay Yason. Magyayari na yon, Rosendo. Dahil sa tingin ko naman, ay talagang gustong-gusto ni Dante si Sylvia. Pero inaama, paano kung malaman ni Dante mga aswang tayo? Baka umatras siya sa pagpapakasal sa akin. Wala na siyang magagawa kapag kasal na kayo. Kung hindi ang tanggapin ang buong pagkatao mo. Kagaya ng ginawa ko sa iyong ina. Minahal ko siya at hindi ko siya iniwan. Kahit nalaman kong aswang siya, sa halip ay nagdesisyon akong maging kagaya niya. Sana nga po ganyan din ang gawin ni Dante para maging isa ng ating pamilya. Oo, anak. Yun ang gagawin natin. Darating ang araw na pati ang buong pamilya ni Dante ay magiging aswang na rin na kagaya natin. Malalim na ang gabi. Mag-iingat kayo kung saan man kayo pupunta. Hanggang maaari, huwag kayong maminsala ng mga taga rito para hindi sila mabulabog. Tama na yung 2 beses kayong nambiktima sa lugar na ito. Oo nga, Lola Azon. Sa ibang lugar na lang tayo pumunta, wag na dito. Kasi baka tuluyan ang magduda mga taga rito na merong gumagalang aswang. Mapag-iinitan tayo kasi tayo lang ang bagong lipat dito. Tama si Sylvia, inay. Sa malayo na kayo humanap ng biktima. Magsama na lang kayo ni Sylvia para may nakaalalay sa inyo. Kasunod niyon ay umalis na sina Sylvia. Gaya ng aming narinig ay sa ibang baryo sila maghahanap ng biktima. Napatunayan ko kay Itay na totoo ang mga sinasabi ko. Pero ang nakakagulat doon ay ang katotohanan na hindi pala ako tunay na anak ng mga taong nagpalaki sa akin na itinuring kong mga magulang. Natigilan ako at natulala. Wala na sila. Umalis na tayo rito, Dante. Tay, totoo bang sinabi ni Mang Rosendo? Hindi niyo ako tunay na anak? Sa bahay na tayo mag-usap. Delikado tayo rito. Halika na, habang hindi pa sila bumabalik. Kung ganun ay totoo nga, hindi niyo nga pala ako anak, di ba? Ipaliliwanag ko sa iyo pagdating natin sa bahay. Umalis na tayo dito. Dalian mo. Parang wala na ako sa aking sarili habang naglalakad pa uwi ng bahay. Kuyom ang aking mga palad. Tikom ang aking bibig. Hindi na ako sumasagot sa mga tanong ni Itay. Hindi ko na rin napapansin kung ano na ang nangyayari sa paligid. Talagang blanko na ang aking isipan hanggang sa makarating kami sa aming bahay. Malungkot akong umupo sa upuang kahoy. Anong nangyari, Jose?
Totoo bang sinasabi ni Dante? Totoo nga na naging aswang si paring Rosendo. Yun ay dahil sa nahawaan siya ni Maring Leonila. Sila talaga ng kanyang ina ang mga aswang na pumatay sa tunay na ama ni Dante na si Elpidio. Tumigil ka nga dyan, Jose. Hindi mo na dapat inuungkat pa ang matagal nang wala sa mundong ito. Alam ko na po ang lahat, Inay. Narinig kong lahat ng sinabi ni Mang Rosendo. Hindi niyo ako tunay na anak. Isa akong anak ng tagatugis ng aswang na noon pa ay kalaban na ng lola ni Sylvia. Alam ko na po ang tunay na dahilan. Kaya nakipagkasundo sila sa atin. Pero kahit gano'n naman, Dante, itinuring ka naman namin na tunay na anak. Minahal ka namin at inalagaan. Kaya sana naman, kung ano man ang iyong nalaman ngayon, huwag kang magbabago, ha? Oo naman po, Inay. Nagpapasalamat po ako kasi kahit hindi niyo ako kadugo, pinalaki niyo ako at inalagaan ng maayos. Kaya ngayon gagawin ko naman ang lahat para proteksyonan kayo. Alam ko magiging delikadong buhay niyo kapag umatras ako sa kasunduan. Magkakaroon ng samaan ng loob sina Itay at Mang Rosendo. Kaya susunod na lang po ako sa gusto niyo. Bilang pagtanaw ko na rin ang malaking utang na loob sa kabutihan niyo sa akin. Hindi ka magpapakasal sa kanya, Dante. Hindi ako papayag na masira ang buhay mo. Magiging kagaya ka nila. Magiging kampung ka ng kadiliman. Pero Itay, kung sisira tayo sa kasunduan niyo, tsak na magkakagulo tayo. Babalikan tayo ng mga yon. Hindi sila mga ordinaryong tao. Oo nga naman, Jose. Ano nang gagawin natin ngayon? Plano kong umalis na tayo sa lugar na ito. Pumunta na lang muna tayo sa Zamboanga, kina Adeling. Ihanda niyo ang mga dadalhin natin. At pagsikat ng araw, ay lalakad tayo. Kina Tia Adiling, Itay, Inay? Aba, pagkalipas ng maraming taon ay makakapunta ulit ako doon? Oo, Dante. Di ba nagbakasyon ka na doon sa kanila nung 15 anyos ka pa lang? Narinig niyo ba yun, Inay, Itay? Parang pagaspas ng ipon ah. Dalinti ka na. Baka alaga nila ang ibon na yon na palagi nakabantay sa atin. Umalis yon para magsumbong sa kanila sa mga napag-usapan natin. Kailangan na nating umalis ngayon para makatakas sa kanila. Kaya na, huwag na kayong magdala ng maraming damit. Yung perang nasa aparador, Marcela, kunin mo para may pambili tayo ng ticket sa barko. Oo, sige. Dalian natin. Dante, yung shotgun kunin mo sa kubo. Madali ka. Wala na tayong oras. Kailangan na natin makaalis ngayon. Kung hindi ay mawawalan tayo ng pagkakataon. Sumunod ako kay Itay. Kinuha ko ang baril. Kaunting mga damit lang din ang inilagay namin sa bag. Dinala din ni Inay ang pera sa aparador na gagamitin sana sa gastusin sa nalalapit kong pagpapakasal. Umalis na kami sa aming bahay ng gabing yun. Ako na ang nagmaneho ng jeep, pero habang binabagtas namin ang bako-bakong daanan palabas ng aming baryo ay itinigil ko ang jeep nang matanaw kong may putol na punong nakaharang sa unahan. Tay, may malaking punong kahoy na nakaharang sa kalsada. Alisin po natin. Huwag na kayong bumaba. Ako na lang mag-alis. Alerto ka. Kahit anong mangyari, huwag mo bibitiwan ang manibela. Ilagay mo sa tabi mo ang itak. Sige po, Itay. Yang shotgun, kargado na po yan. Nakatutok naman ang ilaw ng jeep sa inyo. Pero nang makalapit si Itay sa punong nakaharang sa kalsada ay nakita namin na mula sa damuhan ay lumabas si Mang Rosendo at Aling Leonila. Sa balikat ni Mang Rosendo ay nakadapo ang ibong itim. Kaya naman binulungan ko sina Inay at Belen na kumapit ng mabuti. Parang Jose, mukhang may lakad ka. Bakit naman kung kailan hating gabi na? Oo pare, yung kasing kamag-anak ko na nasa bayan, may nangyari daw na hindi maganda kaya aalamin ko kung ano ba yun. Sinungaling ka, paring Jose. Alam na namin ang mga plano niyo. Sinabi na ng alaga namin.
Aalis kayo para itakas si Dante, hindi ba? Para hindi na matuloy ang pagpapakasal nila ni Sylvia. Naku, hindi Maring Leonela. Meron lang talaga kaming importanteng lalakarin, kaya kasama ko sila. Hindi kayo pwedeng umalis, paring Jose. Hindi mo pwedeng ilayo si Dante. Hindi ito magugustuhan ni Sylvia. Kapag nalaman niya, hindi ka naman sisira sa ating kasunduan, di ba? Ayaw na ni Dante na magpakasal sa iyong anak dahil nalaman niya na lahi kayo ng aswang. Paring Jose, kung bubuksan lang ni Dante ang kanyang isipan, pwede naman niyang gawin ang ginawa ni Rosendo. Tinanggap niya ang pagiging aswang ko at sinabahan ako sa aking mundo. Ngayon ay pareho na kami. Ikaw din pare, tanggapin mo na ang pagiging aswang para magkaroon ka ng mahabang buhay. Magiging isa ang pamilya natin. Magkaiba tayo ng pananaw, pare. Kung nagawa mong yakapin ang pagiging aswang ng asawa mo, hindi ko yun magagawa. Hindi rin yun matatanggap ni Dante. Kaya kalimutan na natin ang ating kasunduan. Kapag tinalikuran mo ang kasunduan, ibig sabihin, pinuputol mo na ang ating pagkakaibigan. At kung hindi na kita kaibigan, ituturing kitang isang kaaway. At dahil alam niyo na ang aming lihim, hindi kami papayag na makaalis pa kayo dito. Hindi nyo rin naman kami mapipigilan. Nang susugurin na si Itay ni Namang Rosendo at Aling Leonela ay pinaputokan niya ang mga iyon, kaya mabilis na umilag at nagtago sa likuran ng mga damuhan. Yun naman ang sinamantala ko. Pinatakbo ko ng mabilis ang jeep at nang makalapit kay Itay ay inihinto ko. Nang makasakay siya ay pinatakbo ko agad ang jeep. Noon ko nakitang malaking asong itim na si Samson na dumating na at lumapit kina Aling Leonela. Hindi ninyo kami matatakasan! Mamamatay kayong lahat! Samson, habulin mo sila! Lapain mo ang mga hangal na yan! Mga walang kwentang nilalang! Bilisan mo pa, Dante! Umahabol sila sa atin! Dalian mo pa! Opo, Inay! Kumapit lang kayo ni Belen! Huwag kayong bibitaw kahit anong mangyari! Ang pagmamaneho mo lang ang intindihin mo, Dante. Ako nang bahala sa mga salot na yan. Sige, habol pa para salubungin niyo ang bala ko! Naku po! Napakabilis naman ng asong itim! Mahuabutan na tayo! Dante, akin ang asin dyan! Sa dalang mong bag! Madali ka! Ito pong bag, Inay! Huwag kayong lalapit sa pintuan ng jeep, baka kayo mahulog! Belen! Tulungan mo si Inay! Batuhin niyo ng asin ng mga aswang! Oo, kuya. Nang makalapit niya ang mag-asawang Rosendo sa jeep ay binato sila ng asin ni na Inay. Lalong nagalit ang mga yun kaya nang makakapit sa hulihang bahagi ng jeep si Mang Rosendo ay binukas niyon ang malaking bibig at lumantad ng malaking pangil para sa nakagatin si Itay na kasalukuyang naglalagay ng bala sa baril. Itinuring kitang kapatid. Nagplano ako ng mabuti para sa atin. Pero sisirain mo lang pala. Kaya ako na ang papatay sa'yo! Kung mabuti ang iyong hangarin, sasangayon ako. Pero kung kasamaan, maglalaban talaga tayo. Kung ganon, papatayin na kita! Layuan mo ang asawa ko! Ito nga sinang kainin mo! Asin! Ang init! Ah! Eto pa, idagdag mo sa sakit ang katawan mo! Napilitang tumalon si Mang Rosendo para iwasan ang ginawa ni Itay. Nakita ko rin na nagpagulong-gulong yun sa kalsada. Parang napaso ang bibig niyon dahil sa asin na isinaboy ni Inay. Kasunod niyon ay patuloy naman kaming hinabol ng malaking asong itim nila na si Samson, pero kagaya ng ginawa ni na Inay, binato yun ng asin at pinaputukan ni Itay. Nasapul ko sa mukha ang aso.
Tingnan mo, nakabulagta na siya. Oo nga. Pero umahabol pa rin sina Leonila at Rosendo. Bilisan mo pang pagpapatakbo, Dante. Baka maabutan na nila tayo. Opo, Inay. Kumapit lang kayo. Grabe! Ang bilis makarecover ni Mang Rosendo. Ganyan talaga mga aswang. Hanggang hindi nasusugatan ng malubha, ay patuloy silang sasalakay. Kaya bilisan mo pa. Lalo ko pang dinina ng silinyador ng jeep para bumilis pa yon. Lalong nagalit naman ang makina kaya bumilis pa yon ng takbo kahit na nga bako-bako ang kalsada ay nagpatuloy ako sa pagmamaneho, matakasan lang namin ang mga humahabol na aswang. Nakatulong din para di makalapit sa jeep si Mang Rosendo at Aling Leonila ang ginagawa ni Itay na pagpapaputok ng baril dahil iniiwasan nila yon. Tay! Si Aling Ason! Nakaharang sa daraanan natin! Huwag kang hihinto. Sagasaan mo ang matandang aswang na yan. Siya ang pumatay sa tunay mong ama. Kung ganun po pala, pagkakataon ko na to para makaganti. Kung dati natatakot ako sa inyo, hindi na ngayon kasi may malaki pala kayong utang sa akin. Humandang aswang! Tuloy-tuloy kong sinagasaan si Aling Azon na humarang sa aming daan. Narinig ko pa ang malakas na kalabog sa unahan ng jeep nang mabangga ko ang matanda. Gulat ako nang sumampa sa unahan ng jeep si Aling Azon. Kahit naduguan ay pilit pa rin akong inaabot. Binasag niyang salamin ng jeep at nang mawasak yon ay sinakal niya ako. Hangol kang bata ka! Isusunod kita sa ama mo! Hindi nyo na magagawa yan ngayon! Pagbabayarin ko kayo sa utang nyo! Tingnan nyo! Ang talim ng itak ko! Kampun ka ng kadiliman! Pinutol mo ang kamay ko! Hindi lang ang kamay mo ang mawawala, matandang impakta. Pati ang buhay mo. Katapusin kita! Nalaglag na si Aling Ason. Sa palagay mo, buhay pa kaya siya, Jose? Matitibay ang mga aswang. Kung hindi grabe ang sugat nila, maaari pa silang mabuhay. Pero kung wasak na ang ulo nila, kagaya ng kalagayan ngayon ng aso at ni Aling Ason, malabo nang mabuhay pa sila. Dante! Hindi ko mapapalampas ang ginawa mong ito! Magbabayad ka ng mahal! Nang makarating kami sa bayan ay nakaramdam kami ng kaligtasan. Papaumaga na kaya marami ng mga tao ng pagkakataong yun. Tumuloy kami sa isa naming kakilala. Doon namin iniwanan ng jeep. Malapit lang kasi yon sa pier kaya nilakad na lang namin papunta roon. Kahit medyo mahal ang tiket sa barko ng pagkakataong yun ay wala kaming pagpipilian. Nang makasakay kami ng barko, saka lang ako nakahinga ng maluwag. Niyakap ko ang aking pamilya nang magsimula na ang aming biyahe. Nay, Tay, maraming salamat sa lahat ng mga mabuting ginawa niyo para sa akin. Ngayon, nailagay ko pa sa alanganin ng buhay niyo. Mabuti na lang at sinuwerte pa tayo makatakas. Wala kang kasalanan, Dante. Ako ang dapat sisihin kung bakit naging ganito ang lahat. Ako ang nakipagkasundo kay Rosendo. Hindi ko naman kasi inaasahan na pagdating pala ng ganitong panahon ganito na ang kalagayan nila. Walang may kagustuhan sa mga nangyari. Wala naman kasing nakakaalam talaga ng mangyayari sa hinaharap. Bastang mahalaga ngayon ay buo pa din tayo at sama-sama pa din. Hindi na nila tayo nasundan kasi sumikat na ang araw. Kaya ligtas na tayo sa mga aswang na yun. Oo. Doon na tayo magsisimula ng bagong buhay sa Zamboanga. Kina Adeline. Sige na. Magpahinga na muna tayo. Mahaba pa ang biyahe ng barko. Oo nga, Itay. Buong magdamag tayong nakipaghabulan sa mga aswang. Talagang nakakapagod. Sarap matulog. Ikaw din, Belen. Magpahinga ka na. Hayun ang pwesto mo katabi ng Kuya Dante mo.
Kaagad din pumunta si Belen sa pwesto niya. Nahiga din para magpahinga. Dahil sa puyat at pagod ay kaagad akong nakatulog. Dahil hindi pa naman masyadong moderno ang mga barko noon at may kabagalan ay inabot pa rin kami ng 24 oras sa laot hanggang sa makarating kami sa Zamboanga Port. Papaumaga na nang makababa kami ng barko at sumakay kami ng bus patungo sa baryo ni Tia Adeling. Ano bang nangyari at biglaan naman ang naging paglikas niyong mag-anak? Bakit iniwanan niyo yung kabuhayan niyo dun sa kapis? Naku, mahabang kwento. Hayaan mo't ikukwento ko sa iyo ang lahat ng nangyari. Ay sige, magpahinga na lang muna kayo't magluluto ako ng pagkain. Abay, hindi ko naman kasi inaasahan na darating kayo ngayon. Biglaan kasi ang naging biyahe namin eh. Nagkaroon ng malaking problema kaya naisip ko na dito na lang kami pansamantalang tumuloy. Eh wala namang problema kung dumito muna kayo. Malaki naman itong bahay ko at nag-iisa na lang ako. Eto na ba si Dante? Yung bata na nagbakasyon dito noon. Opo, Tia Adeling. Ako na nga po yun. Halos wala pa rin kayong pinagbago ah. Maganda pa rin kayo at mabait. Ay, ikaw din naman, Dante. Wala ka rin ipinagbago. Bolero ka pa rin hanggang ngayon. Nagsasabi lang po ako ng totoo. Tia, tulungan ko na po kayo magluto ng pagkain. Napagod na po kasi sila inay at itay sa biyahe. Ay, sige na. Halika na't na makapagluto na tayo ng kakainin nyo. Sumunod na ako kay Tia Adeling sa kusina. Itinuro niya sa akin ang lalagyan ng bigas kaya nagsalang na ako ng sinaing sa kalan nila na dikahoy, habang si Tia Adeling naman ay nagluto ng pritong daing at pritong itlog. Mayroon ding saging na saba na prinito si Tia Adeling at nang makapaghanda na kami ng agahan ay tinawag ko na sina inay. Sige na, kumain na kayo. Ikaw, kumain ka na din at sabayan mo na din kami. Katatapos ko lang kumain nang dumating kayo. Sige na, kumain na kayo. Ayan ang mainit na tubig sa takore. Kayo na magtimpla ng kape nyo. Sige, salamat. O, Belen, umupo ka na at nang makakain na tayo. Sige po, kumain na tayo. Dante, tsak na matutuwa si Andrea kapag nalaman na nandito ka na ulit. Andrea po, Tia? Sinong Andrea po ba? Ay, di mo na ba natatandaan si Andrea? Yung apo ni Mang Arcadio na albularyo. Yung tumuli sa'yo kaya ganap ka ng binata. Tia Adeling naman. Naalala niyo pa po yun? Abay, oo naman. Paiyak-iyak ka pa nga nung nilalanggas mo yung putotoy mo. Kaso hindi naman kita matulungan kasi baka mga matis. Opo. Natatandaan ko na si Andrea. Yung batang maitim na nakabantay sa amin habang pinupungusan kami ng lolo Arcadio niya. Opo, naging kaibigan ko nga siya noon. Ay dako, malaki nang ipinagbago niya, Dante. Hindi na siya yung dating Andrea na maitim at pangit na bata. Talaga po ba? Dapat pala makita ko siya para makumusta ko naman. Matapos nga kaming kumain ay nagligpit naman si Belen ng pinagkainan. Si inay naman ay kinuwento kay Tia Adeling ang nangyari. Naisipan ko namang lumabas at umupo sa harapan ng bahay ni Tia Adeling. Habang nakaupo ako roon, isang magandang babae ang napadaan. Bahagya siyang tumigil nang mapatingin sa akin na parabang pinagmamasdan akong mabuti. Pero naisip ko na baka bisita ni Tia Adeling. Tia Adeling, may bisita po yata kayo. Meron pa. Ay nako, si Andrea. Andrea, halika anak, pumasok ka. Magandang araw po, Aling Adeling. Pinapabigay po ni Lolo Arcadio yung bayad niya. Dun po sa daing na iniwanan niyo kahapon. Ay nako, sabihin mo sa lolo mo na maraming salamat. Kung gusto pa ulit niya ng daing, meron pa akong paninda dito. Chang, siya na ba si Andrea? Oo, siya na nga yun. Andrea, natatandaan mo pa ba si Dante?
Opo. Hindi naman kasi masyadong nagbago ang itsura niya mula nung nagbakasyon dito. Nag-aalangan naman akong kausapin siya kanina kasi nga, baka hindi naman niya ako natatandaan. Ikaw na pala si Andrea? Pasensya na ha. Hindi kasi kita nakilala agad. Kasi dati, Kasi dati pangit at maitim ako. Ganun ba yon? hindi naman sa ganun, Andrea. Talagang malaki lang ang ipinagbago mo. Siyempre nun kasi, hindi pa ako marunong mag-ayos ng sarili. Kasi bata pa naman ako nun eh. Hindi kagaya ngayon na nagkaedad na ako. Oo nga naman. At talagang maganda na ngayon si Andrea. Palagi ka nga niyang kinakamusta kung magbabakasyon ka ulit dito. Aling Adeling naman, ibinisto pa ako kay Dante, nakakaya tuloy. Okay lang naman, Andrea. Sa palagay ko, magtatagal din kami dito kaya palagi din tayo magkikita kagaya noon. Na palagi tayo naglalaro at sumasakay sa kalabaw ng lolo mo. Sige Dante, aalis na ako. Kapag may oras ka, pasyal ka sa amin ha. Tsak na matutuwa din si Lolo kapag nakita ka niya. Nang makaalis si Andrea ay pumasok ako sa loob ng bahay at inayos ang aking mga gamit sa kwarto na ipinahiram sa akin ni Tia Adeling. Nang mga sumunod na araw ay nalaman na rin ng iba ko pang naging kababata at kaibigan na naroon ako, kaya dinalaw din ako ng mga yon. Ewan ko pero parang gusto ko ulit makita si Andrea, kaya nang makaalis ang aking mga kaibigan ay pinuntahan ko naman si Andrea. Ilang araw ka na dito, ngayon mo lang ako pinuntahan. Pasensya ka na. Mahirap kasi na gumala ako ng gumala agad. Meron kasing hindi magandang nangyari sa Capiz. Naniniguro lang si Itay na hindi kami nasundan ng aswang. Aswang ba ang sinabi mo, Dante? Ay, opo, Lolo Arcadio. Magandang araw po. Totoo po ang inyong narinig. Tinakasan namin ang salot na aswang kaya lumikas ang aming pamilya doon at dito tumuloy. Tama ang itay mo. Hindi ka dapat pag-alagala. Kasi ang aswang ay maraming paraan para matunton ang mga taong hinahanap nila. Lalo na nga kung malaki ang atraso mo sa kanila. Ano bang dahilan at nagalit sila sa pamilya ninyo? Umatras po ako sa kasunduan ng malaman kung may lahi silang aswang. Hindi ako nagpakasal sa anak ni Mang Rosendo. Kaya sila naggalit at pinalak na patayin kaming lahat. Kung ganon, ay ipapahiram ko muna sa iyo ito. Isuot mo itong kwintas na may palawit na bala ng baril. Malalaman mo na nasa paligid sila kapag umiinit ang palawit na yan. Maraming pong salamat, Lolo Arcadio. Ibabalik ko rin po ito sa inyo kapag natapos ng aking problema. Pwede ba tayo mamasyal, Andrea? Parang nasabi ka kong sumakay sa kalabaw eh. Pwede naman. Kabayo na nandyan na ginagamit sa paghahakot ng kopras. Marunong ka bang mga bayo? Marunong nga akong sumakay sa kalabaw. Siyempre, ganun din sa kabayo. Lolo Arcadio, pwede po bang mahiram ang kabayo nyo? Ipinahiram naman sa akin ni Lolo Arcadio ang kanyang kabayo. Sumakay kaming dalawa ni Andrea sa kabayo at nagpunta sa malawak na taniman ng niyog. Doon naman kasi kami palagi noon. Tuwang-tuwa kami habang sakay ng kabayo. Pero natigilan ako nang uminit ang suot kong kwintas. Bakit bigla kang tumahimik, Dante? May problema ba? Para kasing may nagmamasid sa atin. Para bang ganina pa tayo pinapanood. Tumingin ka sa paligid, Andrea. Makiramdam ka. Ha? Wala namang ibang tao rito ba kung hindi tayo lang? Ibang pakiramdam ko. Tayo na. Ihatid na kita. Kaagad ko ngang pinatakbo ang kabayo palayo sa lugar na yon.
Inihatid ko na si Andrea sa kanila. Sinabi ko kay Lolo Arcadio ang nangyari pati ang nararamdaman ko sa kwintas na ipinahiram niya. Sinigurado sa akin ni Lolo Arcadio na hindi pa rin tumitigil ang aswang sa paghabol sa amin. Akala ko kapag naroon na kami sa Zamboanga ay magkakaroon na kami ng katahimikan. Hindi pala, dahil ilang gabi lang ang nakalipas ay mayroon na kaming kakaibang nararamdaman sa paligid. Tia Adiling, narinig niyo ba yung malakas na kalabog sa yero? Oo, Dante. Wala kang dapat na ipag-alala. Kasi ito yung bunga lang yun ng niyog na laglag sa puno ng humangin at bumagsak sa bubungan. Nagulat nga din ako sa lakas ng kalabog sa bubungan. Akala ko may aswang na naman. Ay nako, wala nang aswang na nabubuhay sa lugar na ito. Matagal ng panahon ang may mahuling aswang at mapatay ng mga tao. Ang mga tao rito hindi takot sa mga aswang. Kaya kung susunod dito yung sinasabi nyo, malas lang nila. Mabuti naman kung ganun. Mukhang kakaiba nga ang gabing ito ah. Kapag ganyan na umaalulong ang alagang aso ng kapitbahay, merong kakaibang nakikita yan. Sandali lang, kukunin ko ang buntot pagi sa aking kwarto. Eto Dante, hawakan mang buntot pagi na ito at iwas-iwas mo sa hangin. Ihampas mo ng malakas para matakot yung aswang kung totoo ngang nasa paligid siya. Akin na nga, Tia Adiling. Paulit-ulit kong inihampas sa hangin ang buntot pagi. Lumilikha iyon ng kakaibang tunog tuwing ihahampas ko. Ayon kay Tia Adiling ay hindi maganda ang tunog na yun sa pandinig ng aswang kaya lalo kong inilakas ang paghampas sa hangin hanggang sa marinig namin na mayroong lumipad palayo. Kasunod yun ay parang natahimik na rin ang aso ng kapitbahay ni Tia Adiling. Pero kinabukasan nalaman namin na patay na ang asong umalulong ng gabing yun. Tamang sinabi sa'yo ni Mang Arcadio. Nandito na nga ang mga aswang na yon. Pinatay nila ang asong yon para wala nang magbantay sa paligid. Magagawa na nila ang gusto nila. Pasensya ka na, Adiling. Pati ikaw ay mapipirwisyo dahil sa kagagawa ng mga walang hiyang yun. Ayos lang naman sa akin. Ang iniisip ko ay si Andrea. Baka siya ang pagbalingan ng mga walang hiya na yon. Bakit naman po siyang pagbabalingan, Tia Adiling? Hindi naman niya kilala si Sylvia. Ikaw ang nagsabi na kahapon habang nakasakay kayo ng kabayo at namamasyal, may kakaiba kang naramdaman na parang may nakatingin sa inyo. Baka si Sylvia na yon. Baka naisip niya na kaya ka umatras sa pagpapakasal sa kanya ay dahil kay Andrea. Bukod pa sa natuklasan mo na may lahi pala silang aswang. Tama ang Tia Adiling mo, Dante. Puntahan mo si Andrea at sabihin mo na mag-iingat palagi. Baka siya nga ang pagbalingan ni Sylvia. Kumilos ka na ngayon din, Dante. Kung may lahing gabunan si Sylvia, hindi na nila kailangan na maghintay ng gabi para sumalakay. Kahit araw ay malakas ang mga kagaya nila. Hindi nga lang sila nakakapagpalit ng anyo ng isang hayop. Sige po, alis na po ako. Noon din ay nagmamadali akong nagpunta sa bahay ni na Andrea. Dala ang mahabang buntot pagi. Wala siya ng pagkakataong yun. Nalaman ko kay Lolo Arcadio na naglabas sa ilog si Andrea kaya tumakbo ako papunta roon. Naabutan ko na naglalaba nga si Andrea kaya kaagad ko siyang nilapitan at niyakap. Teka muna, Dante. Bakit mabigla ka na lang nangyayakap? May problema ba? Natutuwa lang ako at nakita kong ligtas ka, Andrea. Kasi kung may mangyaring masama sa'yo, hindi ko mapapatawad ang aking sarili. Walang masamang mangyayari sa akin, Dante, kaya wala kang dapat ipag-alala. Ang sarap pakinggan ng mga matatamis na salita. Pero ang sakit sa mata na makita kayo magkasama. Sylvia? Paano ka nakarating dito? Paano mong nalaman na dito kami lumipat?
Walang imposible sa mga kagaya namin, Dante. Nakita mo alaga akong ibon? Hayon sa puno. Hindi siya nagsasawang bantayan ka araw at gabi. Nakadapo siya sa bubungan ng barko na sinakyan niyo. Kaya nang malaman niya na dito kayo lumipat, sinabi agad sa amin. Ngayon, tatapusin na natin dito ang lahat, Dante. Kung hindi ka mapupunta kay Sylvia, hindi ka rin mapapakinabangan ng iba. Huwag niyong saktan si Andrea. Wala siyang kinalaman dito. Wala kaming relasyon. Kung papatayin niyo ako, pabayaan niyo siyang makaalis. Aba, at nagmamalasakit ka pa sa babaeng yan? Ano akala mo sa amin, tanga? Kapag nilapa ka namin at binuhay siya, ipagkakalat niya ang kanyang nakita. Kaya mas mabuti pang pareho na kayong mamatay. Ama, kayo nang bahala kay Dante. Ako nang bahala sa babaeng to. Nang sugurin ako ni Mang Rosendo at Aling Leonila ay kaagad akong dumampot ng malalaking bato na naroon at ibinato ko sa kanila. Tinamaan ko sila pero hindi man lang ininda. Kaya nang makalapit sila sa akin ay hinampas ko ng buntot pagi. Nasasaktan sila sa bawat taman yon pero patuloy pa ring sumugod. Sina Sylvia at Andrea naman ay naghabulan paahon ng ilog. Noon nila nakasalubong sina Inay at Itay kasama sina Tia Adiling at Mang Arcadio. Kasama rin ang mga taga roon. Tulungan niyo po kami! Sinasalakay kami ng mga gabunan! Nasaan si Dante? Nandun po sa ilog, kalaban yung dalawang gabunan! Ayun si Sylvia. Habulin niyo ang gabunan na yan! Sumunod naman ang mga taong naroon. Hinabol si Sylvia na tumakbo pabalik sa aming kinaroroonan ni Mang Rosendo na ng mga sandaling yun ay patuloy kong kinakalaban. Nagulat sila nang makitang napapaligiran na sila ng mga taga roon na armado ng mga itak at sibat. Hindi naiwasan ni Mang Rosendo at Aling Leonila ang mga pinakawalang sibat na buho. Bumaon sa katawan nila yon at dahil sa pagkamatay ng mga magulang niya, tumakas si Sylvia. May taktang panahon ng paniningil, Dante! Hindi ko makakalimutan ang araw na to! Mula noon, hindi ko na nakita si Sylvia. Pero hindi pa rin ako nagtitiwala sa paligid dahil iniisip ko na baka isang araw, bumalik siya para gumanti. Hanggang sa lumipas ang maraming buwan, tinanggap ni Andrea ang pag-ibig ko. Naging magkatipan kami ng halos 6 na buwan pa bago nagpakasal. At naging maligaya hanggang ngayon. At yan ang aking karanasan, Sir Jupiter. Isang karanasang hindi makakalimutan habang ako ay nabubuhay. God bless and more power to your channel.